The power of prayer. Dalangin ko po na tayo po ay naka-experience na kung paano tayo dapat manalangin at ano na yung naging impact nito sa ating buhay because nais ko po na maipabahagi sa inyo ang kapangyarihan po ng panalangin para sa sarili, para sa ibang tao, para sa bansa natin, para sa ating trabaho at iba't iba pang klaseng applications. Grabe po kasi ang panalangin. Kapag tayo po ay talagang naging konektado sa Panginoon, ang kapangyarihan po ng panalangin ay mararanasan natin kasi po nararanasan natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa, siya ang Diyos ng mga Diyos, siya ang hari ng mga hari, siya ay kasama natin araw-araw, siya ay gumagabay sa atin araw-araw. Lahat ng panalangin ng milyong-milyong tao na sabay-sabay mananalangin, isa-isa po ay nararamdaman niya, nararanasan niya, napapakinggan niya at sinasagot niya. Tatlo po ang sagot ng Panginoon sa ating mga panalangin. Wag po natin kakalimutan. Ito po ay oo, which means, okay, it's going to happen. Hindi, obviously, hindi talaga siya will ng Panginoon. At ang ikatlo po ay mag-antay. Pag nag-antay po tayo, hindi ibig sabihin na sa dulo ng pag-aantay natin, maaring ibigay ng Panginoon sa atin ang sagot sa panalangin. At kung sakasakaling ang sagot naman ng Panginoon sa panalangin natin na habang tayo nag-aantay ay oo, mararanasan po natin ang kapangyarihan ng patuloy na panalangin kasi makikita natin at mararanasan natin physically kung ano po yung sagot ng Panginoon. So wag po natin kakalimutan na napaka-importante na ang kapangyarihan po ng Panginoon ay pumasa atin pagdating po sa ating panalangin. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin panandalian dahil kailangan po natin ang panalangin mula sa Panginoong Ama, maraming salamat po dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at hindi ka po nagkukulang. Ang panalangin po na nais mo naming isumite sa iyo ay panalangin na makabuluhan, makapangyarihan, may kapakinabangan ng aming kapwa, at syempre, Panginoon, ito ay magbibigay ng gloria sa iyo. At ang dalangin po namin, Panginoon, sa araw na ito, turuan niyo po kami manalangin para sa ibang tao. Manalangin para sa mga proyekto, manalangin, Panginoon, para sa aming bansa, o manalangin, Panginoon, sa higit ng pangunawa namin na hindi namin gagawing topic ng panalangin yung mga pangangailangan namin sa aming mga sariling mga bagay. Panginoon, kayo po ang mangusap sa bawat tahanan, bawat nilalang na nakikinig, Panginoon, ng mensaheng ito. Kayo po, Panginoon, ay magpakilala at lalo namin maunawaan kung sino po kayo. At syempre, ang hiling po namin, Panginoon, na ang pag-ibig mo, ang kapayapaan mo, ang kagalakan mo, Panginoon, ay maranasan ng bawat isa at maunawaan namin kung gaano mo po kami kamahal. Sapat na namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo para magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Ngunit higit po doon, para po kami ay maligtas sa mga maling desisyon at kasalanang magagawa namin along the way. Dalangin ko po, Panginoon, na kayo po ang magbigay ng proteksyon sa amin, naway mabigyan po namin ikaw ng higit sa sapat na atensyon upang ang lahat ng mensahe mo ay aming maunawaan, maipamuhay at maipamahagi po, Panginoon, sa ibang tao. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Ayan, so tuloy po natin ang ating napakamakapangyarihang mensahe na mula sa Panginoon sa araw na ito. And of course, ang ating pong tema is the power of prayer for the month of June. So napag-usapan na po natin bakit ba tayo dapat manalangin, ano ba ang panalangin na may kapangyarihan o effective, at ano nga ba no nakaraang linggo, ano ba yung panalangin na may kalakip na totoong pananampalataya at malalim na pananampalataya. Sa araw po na ito pag-uusapan natin intercessory prayer, praying for others with impact because that's very, very key and important. So, importante po na maintindihan natin na meron po itong utos ng Panginoon. So, sabi po sa First Timothy chapter 2 verse 1, I hope that you will stand up with me while we are reading the Bible. Sa dalawa pong version na babasahin natin, isa po ay New Living Translation or NLT, ang Amplified Version naman ang AMP. Basahin po natin ang NLT sabay-sabay. I urge then, first of all, that petitions, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people. Sabi po sa Amplified Version, I exhort therefore that first of all, supplications, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all
people. And may the Lord add blessing to the reading of His mighty, mighty word. So, sinasabi po ng Panginoon dyan, first of all, una sa lahat, sinabi po ni Paul kay Timothy, ang instruction po ni Apostle Paul kay Timothy ay para sa kay Timothy per se, pero para rin sa simbahan ng Ephesus. Kasi doon po nilagay ng Panginoon through the blessing of the Apostle Paul si Timothy na pamunuan niya ang Church of Ephesus. At ng mga panahon po na to, may kabataan po si Timothy. So he was very young in leading this church as a pastor. So ang sabi po ni Timothy, ito yung dapat nating unahin pagdating sa panalangin. Unahin natin, first of all, sabi niya, petitions. Ang petitions po ay supplication ay mga panalangin with urgency. Ang sinasabi niya po is, ito po yung mga panalangin natin para sa ating mga sarili. Okay, so yun po yung pinaka first layer or level. Petitions, yung mga supplications o yung mga urgent needs natin, panalangin, at ano raw, manalangin tayo para sa iba at lagyan natin ng pagkapasalamat, thanksgiving. So, ano po siya? Full spectrum, full width ng panalangin. Petitions or supplication, prayers, intercession, that's for others, and thanksgiving. So pag tinignan po natin yung apat na elemento ng panalangin na andun po nilaki po ni Apostle Paul sa isang delivery ng kanyang sulat kay Timothy. Bakit po importante ang bagay na ito? Kapag tayo po ay natutong manalangin para sa ibang tao, naiintindihan po natin lalo ang puso ng Panginoon. Lalong-lalo na kapag tayo ay invested when we pray for other people or when we pray, let's say, for a project or a circumstance. So, isang importante pong napakagandang patutuo doon sa libro ni George Mueller, Answers to Prayer. So, meron pong lumapit sa kanya na wife at ang kanilang panalangin, mag-intercede sila para doon sa husband ng wife. Ito pong husband ng wife na ito, sinasaktan po siya. Hindi lamang physical, kundi pati emotional and psychological, yung verbal abuse. So talagang grabe po dahil yung babae po ay na-born again, yung asawa niya ay naiwan doon sa kawalan ng pananampalataya. Mapagbigay yung asawa, binibigay lahat ng pangangailangan material tsaka pinansyal, ngunit pagdating po doon sa suportang emosyonal, at syempre yung psychological, wala po. So ang ginawa po ni George Mueller at nitong kanyang congregant noong mga panahon na yon, pinanalangin po nila itong husband na ito. At patuloy po nila ng pinapanalangin. So yung babae, yung wife, was praying on her own. Si George Mueller was praying on her own. And when they have the opportunity to pray together, they were interceding for the husband. And lo and behold, after many, many days of prayer, or I think many, many months, yung husband po ay na-convert to Christianity. At naging sobrang supportive at mahusay na minister yung lalaki. Siyempre, hindi po lahat ng pagkakataon may gantong ending yung intercession. Pero, yung mga taong involved sa intercession, si George Mueller bilang pastor, at yung wife na congregant po ng church nila Pastor George, meron po talaga silang something at stake. At syempre, sino ba ang unang nakinabang? Ang unang nakinabang dito ay yung husband. Dahil una sa lahat, nagkaroon siya ng pagkakataon na tanggapin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas at mas sigurado niya na ang kanyang kaluluwa kapag namatay ang kanyang katawang lupa ay pupunta sa langit. At ang ikalawang nakinabang dito, syempre, yung wife. Dahil nahinto yung pananakit sa kanya. At syempre, ang second layer na nakinabang dito is yung mga anak. And then eventually the church and the community kung titignan natin. Kaya hindi po tayo dapat nagnanawa na manalangin para sa kapwa natin, lalong-lalo na kung alam natin, ito ang gusto ng Panginoon na mangyari. Doon sa particular individual na yon. And so, ganun po ang kapangyarihan ng panalangin. Dahil wala pong imposible sa Diyos. At habang nananalangin po tayo, let's say katulad yan, for all people, ibig sabihin sa boss mo kung ikaw ay empleyado, sa mga customer mo kung ikaw ay may sari-sari store o negosyo, let's say doon sa mga namumuno sa barangay, namumuno doon sa local government, yung mga councilors, then we will be able to live in peace. Nung panahon po nito, it was outrageous para ang mga tao ay manalangin para sa Roman sa Roman rule, sa Roman politicians, o sa Roman government. Kasi nga po, syempre, yung mga Jews, galit sila sa, sa kanilang ruling
na bansa, which is in this case ay Rome. Pero in-encourage ng Panginoong Jesus na ipanalangin ang authorities above everyone. And so kahit sila ay na ano no naging ruler o colonizer ng mga Jews, ipinabahagi ni Jesus Christ yung importance of praying for the authority. It was countercultural, it was unheard of, and it was something that was revolutionary. Dahil kailangan po natin ipanalangin, ano raw, lahat ng mga tao. We will intercede for them. Katulad nga po ng ginagawa ko, nananalangin po ako tungkol sa aking boss. Na ang boss ko po ay magkaroon ng pabor sa akin. So, syempre, nabibigyan po ako ng pabor dahil kalaki po sa panalangin ko yung ganong klaseng request. Oo, totoo po na medyo mahirap pakibagaya ng aking boss pagdating po sa pagtatrabaho dahil meron po siyang tendency magpabago-bago ng isip. Ngunit pag tinignan po natin yung pagkakataon kung saan naman kailangan ko ng pabor, nabibigyan ako ng pabor. Kung kailangan ko ng isang bagay para masuportahan ng isang gawain sa trabaho, nagbibigay siya ng suporta. At kahit ano pa man ang ugali ng mga tao sa kapaligiran mo, kapag ikaw ay nagsimulang manalangin para sa kapwa mo, ang unang babaguhin ay ikaw. Ako po rin yung unang nabago kasi nagiging iba yung pakikitungo ko sa kapwa ko. Mas nalalaki pa ako ng pag-ibig, lalong-lalo na po ang pangunawa. Kasi syempre hindi naman natin alam kung anong pinagdadaanan ng mga taong magaspang ang ugali o magaspang ang lingwahe patungkol sa atin o dun sa mga kakilala natin. Ngunit ang Panginoon, kapag siya ay kumilos sa panalangin natin, nababago ang ating pananaw. Kaya pag nanalangin tayo, hindi tayo nananalangin na ibalik ang ginagawang kasamaan sa taong ito. Ang panalangin natin, makilala niya ang Diyos bilang Diyos at tagapagligtas na si Jesus, tayo ay patuloy na manalangin sa Kanya para maunawaan natin ang pinagdadaanan niya. Ganun po kasi yung pagbabago kapag tayo ay nag intercede. Ang nangyayari po na nakakalkal yung mga kakulangan natin, yung kasalanan natin, yung mga bagay na hindi maganda sa atin habang nananalangin tayo kasi nasasalamin natin ang pag-ibig, ang pasensya, ang ugali ng Panginoon habang tayo ay lumalapit sa Kanya kasi nagkilala po natin siya eh. So pag ako po ay nananalangin para sa isang tao, kinakausap ko po ang Panginoon at inaalam ko sa Kanya, ano nga ba ang dapat kong ipanalangin sa taong to. At habang pinapanalangin ko siya, nakikita ko yung sarili ko sa sitwasyon hindi lang sa sitwasyon ng tao, kundi sa sitwasyon kung ano yung maaring mangyari sa aking buhay. Kung sakasakali magkakaroon ako ng negative bias doon sa mga pinapanalangin ko. At dahil walang bias ang intercession, ang nangyayari po, ang Panginoon, nabibigyan niya ako ng malalim na pananaw sa pinagdadaanan ng tao at sa ugali ko. Kasi nga po, hindi natin makokontrol ano ang sinasabi o kinikilos ng mga tao sa ating kapaligiran. Pero, makokontrol natin paano tayo mag-react. Pwede tayong magalit, which is common and normal. O pwede natin silang balutin ng pag-ibig ng Panginoon. Unawain sila. At pag nabigyan tayo ng pagkakataon, marahil pwede natin silang makausap o mabigyan natin sila ng payo o even panalangin mismo yung face-to-face na prayers para sa kanila. Kasi nga po, ang panalangin po, ang kapangyarihan niya ay mauunawaan nyo lamang kapag kayo, ay nagsimulang manalangin. Ganun po talaga siya. Ang dami pong anggulong makikita ninyo at uulitin ko po, ang unang makikinabang ay ikaw, ako, na nananalangin para sa kapwa ko. Kasi po nakikita ko yung mga dapat na mga bagay na magbago sa akin, mga maling mga ginagawa ko, o di kaya yung mga tamang dapat kong gawin at itutuloy ko siya. Grabe po. Kaya nga po, I would like to encourage everyone listening in or watching this message to continuously pray for others. So, dalawang points pag-usapan natin, standing in the gap. Yan po yung usual na definition ng intercessor. So, ito po yung tao na pinapanalangin natin. Ito po ang Diyos. At sa kalagitnaan po nun may gap. Meron tayong, nagiging tulay tayo. Nagiging parang go-between tayo. Hindi po tayo yung nag in other words, hindi natin kino-convince si Lord. Ang ginagawa po natin, ipinapanalangin po natin tong taong ito na ang gusto ng Panginoon ay mangyari sa buhay niya.
Pangalawa po, ano nga ba ang ripple effect of intercession? Sino-sino nga ba naapektuhan ng ating panalangin? Katulad po nung binigay kong example sa inyo kanina. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng when you stand in the gap for someone in need? So for instance po, tignan natin doon sa physical na pangangailangan. Kung meron po tayong kaibigan, naranasan ko po to, no? Meron po akong kilala, kailangan niya po ng damit para sa pang-interview. Alam ko po wala siyang damit pang-interview, so binigyan ko siya ng damit pang-interview. So buo yun, top to bottom. Except yung innerwear niya. Yun po ang analogy ng standing in the gap. Ibinibigay natin ang sitwasyon ng taong yun sa Panginoon at kikilos tayo sa abot na makakaya natin ayon sa kalooban ng Panginoon. In the case of my example, because I had the ability to bless this person with the stuff I can give that he needed, ibinigay ko po siya. Sa panalangin po ang binibigay natin, yung oras natin, yung lalim ng pasensya natin, lalong-lalo na kung ang sagot ng Panginoon sa intercession natin ay mag-antay, so patuloy natin siyang pag-i-intercede. Yung panahon na tinatanong natin sa Panginoon, ano ba yung nangyayari sa taong to? So marami po tayong hini-invest pagdating sa intercession. Matututunan po natin mag-invest sa intercession kapag nakilala natin ang Panginoon bilang great intercessor. Yes. Dahil ang Panginoon po, ipinapanalangin niya tayo even now habang siya ay nasa paraiso. Habang siya ay nasa langit, patuloy siyang nananalangin na ang lahat ng tao ay makakilala sa Kanya at gawin siyang Diyos at tagapagligtas. At marahil, ang panalangin po ng Panginoon sa akin, kung titignan ko po yung, ano, no, yung function ng isang intercessor, mangyari po ang kagustuhan ng Diyos Ama sa buhay ko. Kaya nga po ang Panginoon, hindi natin mapagkakaila na kapag tayo ay may pananampalataya sa Kanya, binabalik niya tayo doon sa tamang landas. Ibabalik at ibabalik niya tayo. Tutulak niya tayo, inanudge niya tayo, kakalabitin niya tayo para lahat ng gagawin natin ay tama ayon sa kalooban niya. At syempre, pag ginawa natin yun, lalong lumalalim ang pagkakakilala natin sa Panginoon. Lalo tayo nagtitiwala. Parang wala pong pinag-aiba yan, di ba? Sino ba ang best friend mo? Sino ba ang taong sinasabihan mo ng iyong sikreto? 'Di ba malalim ang tiwala mo sa kanya na hindi niya ipagkakalat ang sikretong yun, hindi niya pagkakalat yung mga pinag-uusapan yung confidential, at alam mo na itong tao na to na pwede mong lapitan at any given moment ay handang tulungan ka. Yun po yung building ng relationship, that kilala mo yung karelasyon mo. Ganun din po sa Panginoon. Pag nakilala natin ang Panginoon, when we stand in the gap and when we intercede, grabe po ang pagbabago natin dahil maintindihan natin si Lord ang provider. So hindi mo kailangan mangutang, hindi mo kailangan mag-panic dahil magpo-provide po siya. Ako po, marami po akong mga kilala na grabe yung patotoo sa eksakto na panahon at oras na kailangan nila ng provision. Yung talagang need. Iba po yung want. Ang yung want, syempre, kung meron ka ng 5 bag, hindi need na magkaroon ng ika-6 na bag. So, ganun po yung pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. Pag nakilala natin ang Panginoon dahil we become intimate with Him in prayer and intercession, then you would know how much God loves you, how much God loves me at the same time. Enough para mamatay si Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo para magkaroon tayo ng kaligtasan. Pero higit po doon, yung araw-araw na kaligtasan na kailangan natin dahil sa mga maling desisyon na makamundo at makalaman na ginagawa natin. Katulad po ng pagpili ng kaibigan. Ang Panginoon po, dadali niya tayo sa simbahan hindi para lang magkaroon ng kaibigan, kung hindi magkaroon ng kapamilya. Hindi po ba pag ang magkapatid, may ginawa yung isang, let's say, kapatid B na masama, anong gagawin ng matinong kapatid A? Isusumbang niya si kapatid B. So, sa pamilya po ng Panginoon, nagkakaroon po tayo ng accountability. At tayo po ay nagsisitahan kapag mali yung ginagawa ng kasama natin. O di kaya, kapag may dalawa na witnesses, pinagsabihan nito yung kapatiran na ito, ayaw pa rin huminto. Ang gagawin nila, they will intervene or quote-unquote physically intercede at i-report po nila ang ginawa ng kapatiran na ito doon sa kanyang discipler o di kaya sa pastor na involved para makorek po, masuheto at mapigilan po yung kasalanan at yung pagkakaroon ng pagkakadiskaril sa buhay.
hindi ko po ma-explain sa inyo kung paano nyo talaga papapalalim ang relationship nyo sa Panginoon. But it can only happen kung gugustuhin po natin. Kasi ang Panginoon po, kahit gaano kalalim ang pagkakaalam natin na mahal niya tayo, kung hindi natin siya mararanasan, hindi siya magiging totoo sa ating buhay. Balik po tayo sa ating pinag-uusapan, which is very important, standing in the gap for others. So, ayan po yung pinag-usapan natin kanina, call to intercede for all people. So, it remains the key reference. So, we pray for people. Pag nakita po natin yung pagbabago sa ibang tao, dahil ang Panginoon po yung pinagbasihan natin ng utos dun sa panalangin sa taong yon, nakakataba po ng puso na kahit hindi alam ng taong ipinapanalangin mo siya, nakikita mo yung resulta ng panalangin na ginagawa mo kasi yun ang gusto ng Panginoon. Katulad nga po doon sa mga librong nabasa ko. Ang dami ko po kasi mahilig po kasi ako magbasa ng mga libro ng mga Christians. And hindi ko po makakalimutan yung isang pagkakataon wherein meron pong isang na believer na tumanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Right there and then, dati po siyang drug lord. So maraming namamatay sa kanyang illegal na gawain. So ano nangyari? Dahil may mga taong nanalangin para sa kanya, na born again po siya. At anong ginawa niya? Hininto niya kagad ang kanyang negosyo. At isa-isa niya na nilapitan yung mga kilala niya. Una sa lahat, yung mga taong pinamumunuan niya. So, hindi po lahat tumanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, pero maraming naniwala dahil sa testimony niya. At dahil na-threaten ng buhay niya, lumipat po siya ng ibang bansa, panandalian. Pero marami na po siyang nagawa at nahinto ang pagbebenta ng droga dun sa baluarte niya. Ganun po yung nagagawa ng panalangin para sa kapwa. Makikita po natin yung pagbabago. At mamaya bibigyan po natin ng emphasis yung ripple effect ng storyang ito. Because this is a very, very important story to understand. So pag tayo po ay nananalangin, wag po natin nakakalimutan, may efficacy yung prayer, may kapangyarihan siya. Kapag ito po ay panalangin, inaangat mo sa langit, at ang panalangin na to ay ginawa mo for the purposes and for the sake of God's will happening sa buhay ng tao na yon, because we are focusing on peoples at this time. At makikita po natin yung pagbabago. Kaya, pag natuto po tayo manalangin para sa kapwa natin, bukod sa makikilala natin ang ating Panginoon, nauunawaan natin lahat ng benepisyo ng pagsunod sa Panginoon. Dahil nakikita po natin yung mga buhay ng mga taong hindi sumusunod sa Panginoon habang pinapanalangin natin siya. Kaya nagkakaroon po tayo ng kakaibang pananaw. Naalala ko po yung panahon na nangangailangan po talaga kami. O, totoo po to na hindi tao lang din kami, marami rin kami pangangailangan katulad po ninyo. So may mga pagkakataon na tingin namin kakapusin kami. So may mga pagkakataon na talaga nga naman nagpapanik ako. Okay. Real talk, nagpapanik po talaga ako kasi wala na ako mahuhugot for the next month. Pero meron pa ako mahuhugot for this month. Pero ang pinag-iisipan ko na, kinakatakutan ko na the following month, na hindi pa nangyayari. At dahil nga po, may mga taong nananalangin din sa akin, natanto ko na bakit ako mag-aalala sa isang bagay na hindi pa dumarating. Kung meron akong sapat na kakayahan ngayong buwan na to, di magpapasalamat ako sa Panginoon kahit sa tingin ko wala na akong kakayahan sa susunod na buwan. At ang Panginoon po ay hindi talaga nagkukulang dahil totoo ang kanyang pangako. I will supply all of your needs according to the riches and glory in Christ Jesus. And that is so true. Wala pong pangangailangan na hindi pinunan ng Panginoon sa buhay ko at sa buhay ng pamilya ko at sa buhay ng mga tao na nananalangin sa Panginoon. Dahil kilala namin ng Panginoon. Kaya nga po, pag nananalangin kami sa mga kakilala namin, na magtiwala sila sa Panginoon. Dahil darating ang provision at the given time ng Panginoon. Especially kapag ang kapatiran na yan ay nagpagkumbaba at nagpasakop na sa Diyos, darating at darating dahil alam ng Panginoon na handa na siya. At natuto na siya na mag-ingat yaman going forward. So marami pong mga storya ng panalangin na talagang nakaka-inspire. Pero again, going back, kung titignan ko po, ako po talaga yung unang nakinabang habang ako ay nananalangin para sa ibang tao. Kasi lalong nagbabaga
yung pananampalataya ko po dahil nakikita ko yung pagkilos ng Diyos sa buhay ng ibang tao. Gagaranti ko po sa inyo, lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, lahat yan, ibabalik ng Diyos sa atin at pagpapalain niya tayo. Hindi lamang dito sa mundong ito, kung hindi sa kabilang buhay pa. Thus, we move towards the next portion of our study, which is, ano ba yung ripple effect ng ating panalangin, di ba? So, how can one intercessory prayer create a wave of positive change in our community? So, balikan po natin yung story ng drug lord na naging Kristiyano. So, what happened was, ang dami pong na-born again. Dahil grabe po yung pagtalikod niya roon sa kanyang negosyo. Handa siyang mawalan ng yaman, handa siyang mawalan ng reputasyon. At ang pinakamalupit po nito, handa siyang mamatay. So, umalis po siya doon sa bansa niya dahil maraming death threat. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, bumalik ka na. Sabi ng mga malalapit sa buhay niya, huwag kang bumalik, huwag kang bumalik. Dahil papatayin ka ng mga dati mong kabagang. Ang sabi niya, alam ko. Pero panahon na para umuwi. Panahon na dali ng sabi ng Diyos. So umuwi po siya. Parang wala pa pong isang linggo na assassinate siya. Ang nakakakilabot dito, nung na-assassinate po siya, mas maraming naniwala sa Panginoon because technically he was martyred for Christ. Hindi natin nabasa sa periodiko to kasi hindi naman talaga binibigyan ng sapat na atensyon ng mga storyang ganito, lalo na yung story ng pananampalataya. Ngunit nagsimula ang kanyang itong story ng drug lord na to sa grupo ng mga taong nanalangin para sa kanya. At nung nanalangin para sa kanya, mga taong ito, nangyari ang kagustuhan ng Panginoon. At nung nangyari ang kagustuhan ng Panginoon, dahil sa kanyang pagbabago, maraming nagtiwala sa Diyos. Maraming tumalikod sa propesyon na marahil yun lang ang alam nila. Pero, alam nila na magpo-provide ang Panginoon. Nakakakilabot po kasi kapag tayo ay give up noong profession na alam natin o di kaya negosyo that we have been doing for such a long time and we haven't tried anything at all sa buhay natin. So, yun po yung ripple effect. So, yung komunidad na kanyang pinamumunuan, naging makadiyos, nagkaroon ng maayos na pagkasamba, at maraming taong nagbago dahil doon sa kanyang pagiging martir. Hindi ko naman sinasabi na maging martir po tayo. Sinasabi ko lang, ang simpleng panalangin sa pananaw natin para sa kapwa natin, hindi natin alam kung saan aabot yan. Dahil ang Diyos ang may hawak ng lahat ng sitwasyon sa bawat nilalang. Sabi po sa James chapter 5, verse 16, this is very, very important. Ano sabi dyan? The earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful results. NLT version. Kung pwede po kayong tumayo, tumayo po kayo with me. Basahin po natin yung amplified version. Confess your sins to one another and pray for one another so that you may be healed. The effective fervent prayer of a righteous person avails much. So ito po yung face-to-face intercession, grupo ng mga o komunidad ng mga mananampalataya na may maturity at nakakapag-practice ng spiritual discipline, na kapag lumapit ka sa kanila at kailangan mo ng panalangin para doon sa pinagdadaanan mo na kailangan mong malagpasan, then you can confess your sins. Naalala ko po, there was this time na meron akong kinausap na alaga ko. I haven't even prayed for this person. And dahil ako po yung kanyang spiritual father, nag-confess po siya ng kanyang kasalanan. At hindi pa nga kami umaabot sa panalangin, yung confession pa lang niya, na-heal na po siya. And that was just an interaction, that was just a conversation that we had. And it was absolutely amazing. So, ang nangyari po, syempre, tutuloy ko pa rin yung panalangin because that is what is biblical according to James chapter 5 verse 16. So, tinuloy pa rin namin. Pero in the process of just confessing, in the presence of God, yung kapangyarihan ng Panginoon ay naandun, gumaang ang kanyang pakiramdam at alam niya siya ay naging malaya sa kasalanang na bigkas niya. Kasi nga po, ang confession, most often than not, ah, na ililift natin yan sa Panginoon, lalo na kung meron tayong degree of desperation, yung talagang wala na tayong pupuntahan at alam ng Panginoon na kailangan natin ng mercy at nakita ng Panginoon yung puso natin ay repentant.
Yun po yung impact ng intercession. I have prayed for a lot of people na nakita ko talagang na-heal as they confess their sins. Kasi nga po, yung confession ng sins dito, hindi po to yung parang patawad siya noong pastor na nag-pray sa kanya. Hindi, para mapatawad siya ng Panginoon at ma-heal. Dahil may kalakip na panalangin na i-release yung komunidad o kung let's say one-on-one yung session, yung kanyang faith superior. Ika nga. Alam niyo po, there are a lot of times na may makakausap ako. They had no intention of confessing their sins and sometimes they're not even believers. Pero nagkakaroon po kasi kami ng dynamic conversation so much so na sasabihin sa akin even before we end in prayer. Sabi niya, gumagana yung pakiramdam ko. Natanggal yung bigat ng pinagdadaanan ko. Lalo na kapag yung kasalanan natin, yung tayo lang nakakaalam. Tapos, hindi natin masabi kahit kanino kasi maaring sobrang nakakahiya o di kaya sobrang karumal-dumal ng ginawa natin sa pananaw natin. At yung simpleng masabi mo sa isang individual na may spiritual maturity na alam mo na hindi kakalat yung napag-usapan ninyo. Grabe yung pagbabago na idudulot nito para sa iyo. And that's how amazing the confessions are. So I encourage you, kung kayo po ay may, um, tawag dito, discipler o may pastor kayo na pwede niyong pagkatiwalaan at sobrang bigat ng nararanasan nyo sa isang particular na kasalanan na hindi nyo matakas-takasan, have that conversation with your pastor or your disciple, your spiritual parent mo, or a faith superior that you have kung wala pong discipleship sa inyong simbahan. Somebody whom you can trust. At kinagaranti ko sa inyo, when you have that humility and your intention is to be freed from that sin, sinasabi mo pa lang sa harapan ng kapatiran mo, hinihil ka na ng Panginoon. So patuloy po tayong manalangin para sa kapwa natin. Patuloy din po tayo kung tayo naman yung may mga kabigatan dahil sa kasalanan, masabi natin siya sa kapwa natin. Because that is where the intercession of a righteous person availeth much. At ang unang may kinabang ay ikaw. Before I close this story, I remember yung mga taong nag-intercede para sa akin. Because I was a difficult person to deal with. Masyado po kasi akong intellectual and I would normally place logic first yung 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 veracity ng argument or yung evidence before me. And alam ko po na may mga tao na perfect strangers. Perhaps some of them I still don't know who they are at this stage, who prayed for me. And that's why I can talk to you about these things. Kasi alam ko na may nanalangin para sa akin. Para ako ay maborn again. Para ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. And so, dahil alam ko may nanalangin para sa akin at alam ko Jesus is still interceding for me, what is the reason why I should not intercede for others? And the love na ituturo ng Panginoon sa iyo habang nananalangin ka para sa kapwa mo, it's enough to change you from the inside out. Tayo po ay yumuko at manalangin. Hallelujah. Kung meron kang kakilala sa oras na ito na nangangailangan ng presensya ng Panginoon sa kanilang buhay, bakit hindi mo ipanalangin tong taong to o mga tao na ito? And I would encourage you, if you haven't interceded for someone for a bit of a time and you are being moved by God today, mag-pray mo yung taong yun. Can be your spouse, can be your children, can be your father or your mother or your brother or sister. It doesn't matter. Why don't you pray for a loved one today that God is leading you to pray for? Tapos, mananalangin po tayong sabay-sabay mamaya.
Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil binigyan niyo po kami, Panginoon, ng pagkakataon na manalangin para sa kapwa namin. Na hindi ka po, Panginoon, nagkukulang dahil even now you are praying for us. Hindi ka nagpapahinga sa langit. Dahil nais mo, Panginoon, lahat ay maligtas. Nais mo lahat ay maging malaya sa kasalanan. Kaya po ang intercession ko, Panginoon, para sa lahat ng nanonood at nakikinig ng mensaheng ito. Let your will be done sa buhay nila. At hayaan niyo po, Panginoon, na ang presensya mo lamang ang kanilang maranasan, na ang presensya mo alone will be the evidence that they have interacted with you in a very powerful and divine way. So I pray, Panginoon, let your love, let your peace, let your forgiveness, let your healing, let your deliverance, Panginoon, maranasan ng lahat ng nakikinig ng panalangin ito. At sa mga intercessors, Lord God, sa aming simbahan at ibang simbahan, dalangin ko po na lahat po kami ay huwag magsawang manalangin. Dahil ikaw, O Diyos, Jesus, Lord Holy Spirit, hindi ka nagsasawang manalangin para sa amin. Para ang buhay namin ay maging evidence o testimony. Ano nga ba ang nagagawa ng pag-ibig mo sa amin? Panginoon, ikaw lamang ang aming tinataas, pinupuri at pinapasalamatan. Alam ko po, Panginoon, sa kalagitnaan namin maraming nagmamatigas. Maraming nagpapanggap na hindi ka magiging Diyos ng hustisya sa buhay nila. Ipanalangin niyo po, pinapanalangin ko po na sila pong lahat ay makaunawa na ang lahat ay may hangganan. At hindi, Panginoon, ika nga, ang inyong judgment will forever be suspended. Because there will come a time in every person that you will judge us. And you will say, no, enough is enough. And then you will take that person's life away. Because that's how it works, Panginoon, as a God of justice. So ang dalangin ko po, magpakilala ka po higit sa pagiging Diyos ng pag-ibig at kapatawaran, kundi Diyos ng hustisya, Diyos, Panginoon, ng katotohanan at Diyos ng lahat ng pangako niya, lalo na ang kanyang pangako sa pagpaparusa sa mga maling gawain ay ipapatupad ninyo. Because you are a God of peace, you are a God of order, and you are a God who never changes, yesterday, today, and forevermore. In Jesus' name, amen.